Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nakaupo ako ngayon sa mahabang sofa habang nakikinig sa sermon ni Tim. I came here exactly 8 a.m. and Rafael brought me here. And now, it's already 9:30 a.m. pero hindi pa rin natatapos si Tim sa pagsasalita. Do you know 2 works of yours are already cancelled? It was TV show and 6 advertising. Mabuti na lang, meron pang natira and they willing to wait you because you're worth it. And now, mamaya ang alis natin papuntang Paris, tapos hindi kita nakitang nag-practice. Hingal na hingal siya habang binabanggit ang bawat salita. Sobrang galit na galit siya at nadamay rin sina Veron at Glenda nang dahil sa akin. My God! Ang daming nasayang na trabaho dahil sa kagagawan mo. And after the fashion show, you will attend a press conference about sa relationship niyo ni Emmanuel. Nunlok yung mga mata ko dahil sa narinig. Press conference! Bigla kong naalala sa Emmanuel na abala ngayon sa trabaho niya sa probinsya. Bago pa ako makapagsalita ay nakalabas na si Tim. Naiwan naman kami nila Glenda at Veron dito sa loob ng opisina ng walang imik. Adi, you're in a relationship with Emmanuel and you're currently living with your ex-husband. Malungkot na sabi ni Veron. Nagkabalikan na ba kayo? Si Glenda naman na nakakunot ang noo. Galit na galit si Tim Amara dahil feeling niya na mamangka ka sa dalawang ilog. We try to contact you pero you can't be rich. Napayuko ako dahil sa narinig. Walang dapat ibang sisihin dito kundi ako. Napabayaan ko ang trabaho ko dahil sa walang kwentang bagay. Walang kwenta nga ba ang makasama ko si Rafael? Walang kwenta nga ba ang mga araw na masaya kami? Walang kwenta din ba ang nangyari sa amin sa mismong kwarto niya? She's concerned. Please don't be mad at Tim. She wants to protect you dahil may kumakalat na sa mga social media that you're a playgirl. Nilangon ko siya habang nakakunot ang noo. Ilang araw na akong walang updates about sa social media. Kaya hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Dahan-dahan niyang inabot sa akin ang phone na ang tumambad sa akin ay iba't ibang news tungkol sa akin. Amara Samaniego is a cheater. Popular Philippine model Amara Samaniego is cheating on her boyfriend Mr. Emmanuel Shinseng. Napakurap-kurap ako dahil sa mga nabasa ko. Meron pa ako nakitang malandi, abusada, makate, filingera, at marami pang iba. Hindi alam ng netizens na kakasal ako kay Rafael. Dati ay tagong-tago ako kaya walang nakakakilala sa akin. Napasinghap na lang ako dahil alam kong nalaso na ang utak ng mga netizens sa fake news. Mahirap magpaliwanag sa mga taong sarado ang utak. Ibinalik ko kay Glenda ang cellphone niya at napasandal na lang ako sa likod ng upuan. Dinadalaw na naman ako ng kaguluhan. Paano ko sasabihin sa mga tao kung ano nga ba talaga ang totoo? Kailan pumutok ang balitang yan? Pagod kong tanong. Yesterday. Nang pumutok ang news, bigla kaming nataranta. Iniisip namin na baka dumugin ka ng mga paparazzi dahil sa skandal na yon. Malungkot naman na sabi ni Veron. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag at tinawagan si Emmanuel. Alam kong walang signal sa lugar kung nasan siya pero sinusubukan ko pa rin baka naman sumagot. Pero makalipas ang ilang minuto ay hindi man lang nagring ang phone niya. Hayaan mo na muna yan. Pwede naman i-reschedule ang press conference. Inabutan ako ni Vero ng tubig. Ininom ko yon para kumalma. Kinakabahan na ako sa mga susunod na mangyayari. Siguro, baka may masasaktan sa oras ng mga conference na yun. Nang matapos ang usapan namin ay iginugol ko na lang ang oras ko sa pag-iensayo ng paglalakad para sa fashion show. Ang sabi ni Glenda ay 2 fashion show ang dadaluhan namin. Ang isa ay para sa Dior at ang isa naman ay para sa Hermes Paris.
Napapayuko na lang din ako kapag dadaan si Tim sa harap ko nang hindi man lang ako tinitignan. Sobrang galit nga talaga siya dahil sa ginawa kong dumi sa agency niya. Exactly 2 p.m. ay sabay kaming umuwi ni Glenda para mag-ayos dahil mamaya na ang flight namin papuntang Paris. Si Veron naman ay hindi makakasama dahil may importante siyang pupuntahan. Nang makarating ako sa bahay ay kaagad akong may naamoy na nagmumula sa kusina. Sinundan ko ang amoy na yon at nanlaki ang mga mata ko na makita si Rafael. Naabala sa pagluluto ng kung ano. Nakangiti akong niyakap siya mula sa likod. Napansin kong nagulat siya dahil sa ginawa ko pero hindi ko yun pinagtuunan ng pansin. Gusto ko lang siyang yakapin ng mahigpit. Bago ka umalis, kumain ka muna. Sandali na lang at tapos na to, sabi niya habang abala pa rin sa ginagawa. Hindi na ako nagsalita pa at pumasok na sa banyo para maligo. Hindi ko pa nasasara ang pinto nang mabilis na nilak ito ni Rafael nang makapasok siya. Napatakip na lang ako sa dibdib ko dahil sa gulat. I already removed my top. What are you doing here? Sigaw ko. Ginisian niya lang ako at kaagad na siniil ng halik. Halos hindi ako makahinga dahil sa diin ng pagkakahalik niya. Nararamdaman ko rin ang mahinang pagkagat niya sa labi ko, kung kaya't napakuyom na lang ang noo ko. Ilang saglit pa nang maramdaman ko na rin ang paggalaw ng kamay niya sa buong katawan ko. Malakas ang pagkakasabunot ko sa buhok niya dahil na rin siguro sa panggigigil. Nang bumaba ang halik niya sa leeg ko ay naisipan kong magsalita. Rafael, baka kulangin ang oras ko. We will make it fast then. What the hell? Is he serious? Before you go, I want to feel you, so please let me, Amara. Dahan-dahan akong tumango habang gumuguhit ang ngiti sa aking labi. Hinaplos ko ang mapupula niyang pisngi at kaagad na natawa dahil sa pagnguso niya. Okay, I will let you, but please don't leave a mark in every inch of my body because I am attending a fashion show. Noted, wife. Pagkasabi niya nun ay nagpatuloy na siya sa ginagawa niya sa katawan ko. Mahirap tanggihan ng taong palaging lapit ng lapit sa'yo. Hindi ko na kayang tanggihan o baliwalain si Rafael because whatever happens, he's still my husband. That was good. Sabi niya habang inihingal. Tahimik naman ako sa gilid habang mainiisip. Tinititigan ko si Rafael na ngayon ay nakasandal sa dibdib ko. Nasa bat kami ngayon at parehong pagod na pagod. What are you thinking? Napalunok ako bago magsalita. I felt your orgasm inside me? He smirked. Oh, Amara, akala ko kung ano na. Dahil ang lalim-lalim ng iniisip mo, what if I got pregnant? That's good, that's my plan. If you will get pregnant, you'll come back to me. Matalino ako pero bakit hindi ko naisip yun? Kapag nabuntis ako, mas lalong magagalit sa akin si Tim at masisira ang image ko. But it's okay. I'll take pills. Are you okay? I nodded. Yes, I'm just thinking that don't do it again. Next time, you should bring protection. He raised his eyebrow. What for? Bumangon siya sa pagkakasandal sa dibdib ko at tinarap ako. Umayos naman ako ng upo upang magpantay kami. Why, Amara? Is it because of Emmanuel? Or your image as a popular model? Hindi na ako nakapagsalita at tumango na lang. Nararamdaman ko na ang galit sa tono ng pananalita niya kaya napayo ko na lang ako. Anong problema doon? Okay lang naman na mabuntis ka dahil asawa mo naman ako. At kung sa pera, hindi mo na kailangan magtrabaho dahil obligasyon ko yun. Rafael, hindi mo naiintindihan. Then, explain to me. Hindi ako pwede magdesisyon ng mabilis. Kailangan ko pa ng panahon. Panahon? Why? 6 years isn't enough? Kung tutuusin, hindi naman talaga tayo naghiwalay, di ba? Iniwan mo lang ako nang walang paalam. Rafael, ano bang sinasabi mo? Naguguluhan kong tanong. Nagmamakaawa ako, Amara. Ibalik mo na ang karapatan ko. I signed. Hindi ikaw ang magdedesisyon para sa sarili ko, Rafael. Yumuko na lang siya habang pinipilit ng ngumiti. Inabot niya ang tuwalya at dahan-dahan na tumayo. Di na niya ako muling nilingon at mabilisan lumabas ng banyo. Napayuko na lang din ako dahil sa sagutan namin. Konting hintay na lang, Rafael, at ibabalik ko na ang karapatan mo. May kailangan lang akong ayusin at tapusin.
Ipinagpatuloy ko na ang pagligo kahit naramdam ko ang pagkirot ng pagkababae ko. We did it 4 times, so natural lang na maramdaman ko ang hapdi sa ibaba ko. Nang matapos ako ay kaagad na akong lumabas ng banyo, suot ang bathrobe ko. Hinanap ko si Rafael gamit ang mga mata ko pero hindi ko man lang nasilayan kahit anino niya. Rafael? Sinilip ko siya sa kwarto pero wala siya doon. Wala din siya sa veranda, kusina at sa sala. Umalis siya. Dumapo naman ang mga paningin ko sa mesa na puno ng pagkain. Umupo ako at nag-umpisa ng kumain. Rafael was good at cooking. I really love his adobo. Medyo matamis na maanghang. Siguradong magiging paborito ko na ang putahing to. Pero mas paborito ko ang nagluto. Napangiti na lang ako dahil sa naisip ko. Nang matapos akong kumain, nagbihis na ako at nag-ayos. Biglang nagring ang phone ko at nadismaya ako nang makitang si Glenda ang tumatawag. I thought it was Rafael. Hello, Amara. Nandito na kami sa airport. Hihintayin ka namin dito. Okay, papunta na ako. Pinutol ko na ang linya at kaagad na sinuot ang stiletto ko. Tinawagan ko si Rafael dahil ang sabi niya kagabi nung nasa mall kami ay siya ang maghahatid sa akin sa airport. Kaagad na nangunot ang noo ko nang hindi ko siya makontak. Dali-dali kong tinawagan si Faye. Oh, hello. Ingat ka sa flight mo, ha? Thank you, Betch. By the way, nandyan ba si Rafael? Ang sabi niya kasi ihahatid niya ako sa airport. Hala ka! Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? May urgent meeting sila sa Tagaytay ngayong kasama si Tito. What? Ako na lang ang maghahatid sa'yo. Wag na, kawawa naman ang anak mo kung iiwan mo. Mag-grab na lang ako. O kaya taxi, bahala na. Sure ka? O sige, mag-iingat ka ha. Good luck sa rampa mo. Thank you. I ended the call before I sighed. Gaya ng sinabi ko ay nag-grab na lang ako ng taxi. Hindi nagtagal ay dumating na rin. Salamat naman at maluwag ang kalsada ngayon. Ilang minuto lang ang nakalipas nang makarating na kami sa airport. Tinulungan ako ni Manong driver sa mga bagahe ko bago siya umalis. Nakita ko naman sina Tim at Glenda na naghihintay sa waiting area. Ngumiti ako sa kanila at kaagad na nabuhay ang dugo ko nang ngumiti pabalik si Tim. Tumakbo ako papalapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Sorry. It's okay, forget it. I hug her again while my tears are slowly falling. Tama na nga yan. Mabuti na lang waterproof ang foundation mo. Sabay kaming natawa ni Tim. Let's go. We're getting late. Sabay-sabay kami pumasok sa loob ng airport. Bit-bit ang mga bagahe namin. Saglit pa akong lumingon sa labas at umaasa makikita si Rafael pero bigo ako. He promised me that he will send me here but he already ate his word. May mga inayos pa kami bago maabot sa flight namin. At nang nasa eroplano na kami ay naging magaan ang pakiramdam ko habang tinitignan ng litrato ni Rafael na kuha ko nung isang araw habang natutulog siya sa malambot kong kama. Hindi pa ako nakakaalis ng bansa pero miss na kita. Bulong ko. Ilang saglit pa nang mag-umpisa ng umandar ang eroplano at kasabay ng paglutang nito ay siyang pagbagsak ng mga luha ko. Pinapangako ko na kapag matapos ang trabaho kong to ay aayusin ko na ang lahat-lahat ng problema ko bago ko tanggapin muli sa buhay si Rafael. I already forgive you, Rafael. Just wait for me and I'll come back to you. I want to come back to him but I am scared that it will happen again. Ask for his attention, overthink every day, and crying every night. I'm turning into fragile wall every time he's with me and I didn't expecting that he will change to pull me in his life again. 7:30 ay nandito na kami sa venue kung saan gaganapin ang fashion show. Marami akong nakasalubong kanina ng mga kakilala kong mga supermodel mula sa iba't ibang bansa. Pagkapasok ko, I greeted them gladly. Nandito kami ngayon sa dressing room. I'm with Glenda, Tim, and Aster. Paris fashion show is very pretentious. Every designs, gowns, foods are very expensive. Marami din silang inibitang mga malalaking tao mula sa iba't ibang bansa. Kaming 4 lang ang nasa malapad na silid. Lahat ng models ay may kanya-kanyang malawak na dressing rooms para makapag-ayos ng maayos, kasama ang mga managers nila. Glenda, don't eat too much, my God! Saway ni Kim kay Glenda. Napatingin naman ako sa gawin nila at
Nakita kong punong-puno ng pagkain ng bunganga ni Glenda. Hindi ako makagalaw ng maayos dahil baka bigla akong hampasin ni Aster sa mata gamit ang hawak niyang brush. Dapat ay si Elena ang gumagawa nito dahil siya ang makeup artist ko. Kaya lang bago kami umalis ay sinabi sa akin ni Tim na hindi raw makakasama si Elena dahil nagkasakit ang anak nito. Tinawagan naman ako ni Elena nung araw na yun para humingi ng tawad dahil hindi siya makakasama dito sa Paris. Naiintindihan ko naman sa mga ganitong sitwasyon, dapat na mas unahin ng anak kesa sa trabaho. Good evening, is this team management? Sabay-sabay kaming napalingon sa babaeng nakatayo sa pinto. Napangiti ako na makita si Nova. Sumilay ang ngiti sa labi niya nang makita niya akong nakatayo at nakaabang sa pagpasok niya. Di ako nagkamali at kaagad siyang tumakbo papalapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Oh my God, Amara, you're back! Miss me? Hinawi ko ang bangs niyang lumilipad dahil sa malakas na hangin na galing sa air conditioner dito sa loob ng dressing room. So much. I expected that you will go here to join the fashion show and Madame Teresita was waiting for you to face her. Madame Teresita is the founder of the event. She's a supermodel when she's in 20s and until now that she is 42. Iginaya ko siya na maupo ngunit tumanggi siya. I expected that dahil bawal tumambay ang mga tao dito sa dressing room kahit na anak pa siya ni Madam. Hello, Miss Tim. Baling niya kay Tim na nakangiti na ngayon. We will service the outfits of the models seconds later. Thank you so much, Miss Nova. It's my pleasure, Miss. By the way, I'll go now. Tumango ako sa kanya. Ganon din si Tim. Nang makalabas na siya ay masama na ang tingin sa akin ni Glenda. Kanina ay masaya siyang kumakain at halos hindi niya maiwan pero ngayon nandito siya sa harap ko at parang tigreng nakatitig sa akin. Inabando na mo na kami ni Veron. What? Kunot na akong tanong. Don't mind her, Amara. Nasobrahan lang yun sa kape. Sabay kaming natawa ni Aster ngunit tumigil din nang mas lalong tumalim ang titig niya sa amin. Kagaya ng sinabi ni Nova ay kaagad din namang dumating ang damit na susuotin namin. The theme of this fashion show is Say Yes into Wedding, a wedding gown fashion show. Nandito rin ang mga sikat na designers para suportahan ang kanilang mga gawa. Marahan akong nakatitig ngayon sa puting gown na nasa harap ko. Puno ng diamond ang taas nito. Long sleeves ang gown at alam kong saktong-sakto ito sa size ko. Merong tali sa likod na nagsisilbing lock ng gown. Dumapo naman ang tingin ko sa ilalim. Sobrang manghang-mangha ako dahil kapag sinuot ko to ay para akong balloon dahil sa kapal ng tela sa loob. Sa bandang ibaba ay naroon pa rin ang mga diamonds na dapat ay ingatan para hindi malaglag. Narinig ko naman ang tili ni Glenda na makita niya ang susuotin niyang gown. White long gown na may slit hanggang legs. Long sleeves din ang kanya kagaya ko pero labas ang likod. Mas lalo akong namangha nang mapansin ko na kakaiba ang kulay ng sa kanya. Pinaghalong diamond na kulay red sa may bandang dibdib at sa bandang ibaba naman mula sa bewang hanggang legs ay pinaghalong red at gold. Ano pang hinihintay nyo? Wear it! Singit ni Tim. Tim? Yes, Glenda. Any problem? Nakita ko ang takot sa mga mata niya nang tignan siya ni Tim. May problema ba? Oh, Jesus, wag naman sana. Feeling ko kasi hindi kakasya sa akin ang gown na to. Mahina niyang sabi. What? Napatakip ako sa tenga ko nang sumigaw si Tim. Here we go again. Why? Glenda sighed before she speak. Medyo lumaki kasi yung tiyan ko. Pwede ba palit na lang kami ni Amara? Kagad akong napalingon sa kanya. Bumaba naman ang tingin ko sa tiyan niya nang makitang medyo lumaki nga. Paanong hindi lalaki ang tiyan niya ay halos buong araw siyang lumamon ng lumamon? Kung dati ay nakokontrol pa niya ang diet niya dahil alam niyang model siya, pero ngayon halos hindi na. Nagagalit din siya kapag pinagdadamutan siya ng pagkain. Biglang may pumasok sa isip ko na hindi ko kayang paniwalaan. I looked at her with my curious face. Glenda, buntis ka ba? Kaagad naman siyang bumaling sa akin. Yes, I mean, no. Glenda, matalim ang titig ni Tim sa mata ni Glenda.
She keeps this to us? For what? Sa pagkakaalam ko ay may rules si Tim at isa na doon ang bawal magtago ng sekreto. Sa mukha ngayon ni Glenda ay nalaman ko na tama nga ang hinala ko. Miss Tim, mag-uumpisa na po ang show. Pagbihisin na natin sila. Singit ni Aster habang pabalik-balik ang tingin sa orasan. Galit na namang tumango si Tim at kaagad na lumabas ng dressing room. I looked at Glenda. I'm sorry, bulong niya. Kaya pala lamon ang hinayupak na to. Buntis pala. Ginitian ko na lang siya at nag-thumbs up. Tinulungan kami ni Aster magbihis dahil hindi namin kaya na kami lang. Sa sobrang ganda at laki pa naman ng mga gowns ay dapat ingatan talaga dahil baka masira. Nagkakahalaga pa naman ng milyones sa mga gown na to. Minutes later, nakatunga nga ako ngayon habang pinagmamasdan ang itsura ko sa salamin. I look like a real bride na naghihintay sa groom na dumating. I look stunning this evening. I never expected na babagay ang gown na to sa size ko, kahit na alam ko na hindi kami magka-size ni Glenda. I love this gown, especially the red and gold diamonds. Models, please proceed to the backstage. Rinig kong sabi ng kung sino. Naramdaman ko ang yakap ni Glenda mula sa likod ko. I look at her. Bagay na bagay sa kanya ang gown na dapat ay sa akin. Nakalugay ang mahaba niyang buhok habang ang akin naman ay nakatali na parang bride talaga. Meron pang nilagay si Aster na white flower dahil kasama daw yun sa design ng gown. Let's go, she said. Tumango ako nang may ngiti pa rin sa labi. Sabay kaming lumabas ng dressing room at kaagad na dumiretso sa backstage. I can see a lot of professional models from different countries. Medyo nalungkot ako dahil hindi nahagip ng tingin ko sina Maddie at Tyra. I suddenly rolled my eyes when I saw Olivia smiling at me. What the hell? Inggitera ang babaeng to mula ulo hanggang paa. Ayaw niyang nalalamangan siya. She's desperate for attention. Gusto niya siya palagi ang bida. Isa rin siya sa dahilan kung bakit naisipan kong umuwi na lang ng Pilipinas. Bigla kong naalala yung ginawa niyang pagpapahiya sa akin sa press conference. Hinila niya ang ribbon sa likod ko kung kaya't nahubaran ako sa harap ng media. Pero marami ang nakapansin sa ginawa niya kaya nagka-issue din siya ng dahil doon. Bumakod sa akin ang media at ang fans kaya nagalit sa akin sa Olivia. Hey there, Amara. Pilit akong ngumiti sa kanya na mapansin kong nasa harap ko na siya. Mas matangkad sa akin si Olivia pero natatawa talaga ako sa katawan niyang buto-buto. Para siyang hinog na kahoy. Alam kong normal lang sa mga Thai models, Koreans, and Chinese na halos wala nang laman ng katawan nila. Pero kapag dito sa Pilipinas, siguradong i-judge sila at tatanungin kung kumakain pa ba? Well, Filipinos are normal size. Depende na lang sa lahi ng isang tao kung payat ka man o mataba. Pero kahit ano ka pa, don't mind the judgers out there. This is our flaws. Olivia, nice to see you again. Really? Because me, it isn't nice to see you here. She smirked. I tried to control my laugh. Oh, you haven't changed at all. Still rattled. How dare you, Amara? May diin niyang sabi. Mukhang sa mga oras na to ay parang gusto na niya akong sabunutan. Pero bumabalik ang mga ngiti namin sa tuwing may dadaan malapit sa amin. Medyas aren't allowed here. Nasa onstage sila nakaabang. Mabuti na lang talaga walang camera o microphone dito. Sigurado akong masisira ang show ng dahil sa amin. Good evening everyone! Paris Fashion Show is on the air. Are you ready? Our models was so excited to ramp here in front of you, wearing the wedding gowns made by your favorite designers. We will start in 5. This is it. 4, 3, 2. You're not pretty tonight, idiot. I raised my middle finger in front of her. I saw her big eyes as I flipped my gown dahilan para bumunggo yun sa paa niya at kaagad siyang tinalikuran. Buti nga sa'yo. 1. May lumabas na para rumampa. Magkahawak kamay naman kami ngayon ni Glenda habang tuwid na nakatayo at naghihintay na tawagin ang bansa namin. Si Tim ay nasa labas na kasama ang mga kakilala niyang designers.
at iba pa niyang mga kaibigan. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Ito ang unang beses na kinakabahan ako. I'm a professional model. Matagal ko nang itinapon ng kaba sa tuwing rarampa ako. Pakiramdam ko may mangyayari. Hindi ko alam kung ano. Sunod-sunod nang lumabas ang ibang models nang tinawag ang bansa nila. Inirapan ako ni Olivia bago siya lumabas. Ginitian naman ako ni Mano Sapsiri na isa ko ring kaibigan sa Thailand. Sino yun? Glenda suddenly asked. Olivia, co-models ko dati sa Thailand. Ang payat, putang na. Natawa ako dahil sa reaksyon niya. Naiirita ako sa haba ng baba niya parang pako. Gustong-gusto ko nang humagalpak ng tawa pero hindi pwede. Hindi ko akalain na mapapansin niya pala yun. And now, representing from Philippines, Glenda Dawson and Amara Samaniego. We shook each other at sabay na lumabas. Bumungad sa amin ang dami ng tao na nandito ngayon. They are all professionals and the richest. Ginanahan ako sa pagrampa nang makita ko kung gaano kasaya si Tuval na makita kami on stage. Wearing the elegant wedding gown made by famous designer from Europe. Vesna Anderson. Aliw na aliw ang mga tao sa panonood sa mga damit na suot namin. Well, sino ba naman yung hindi maaaliw sa ganitong klaseng wedding gown, diba? Huminto kami sa harap kasabay ng pagdilim ng paligid. Inilibot ko ang tingin ko dahil wala talaga akong makita dahil sa biglang pagdilim. Ano to? Biggest fashion show tapos brown out? Sigurado magwawala na naman ito si Madam Teresita. Ayaw na ayaw niyang may palpak sa mga ganitong show. Glenda, what happened? Lights off. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Sobrang napakakalmado ng tono niya. Parang hindi siya nadismaya o nalungkot man lang dahil naudlot ang rampa namin dito sa malaking stage. Teka, ano bang nangyayari? Bakit sobrang tahimik? I heard she sighed. You'll know after this. Advance congratulations, Amara girl!